Sa pagpasok ng ating bida sa kanyang silid at agad nitong inilabas ang kristal at ito'y lumiwanag. At bigla itong pumasok sa loob ng kristal at ito'y nag-cultivate, wika pa nito. Kapangyarihan, nang walang mahusay na kapangyarihan, hindi ka makakaligtas sa mundong ito lalo na kung tretuhin ng patas. Walang oras na sayangin, bubuksan niya ang ikatlong meridian ngayong gabi at pagtagumpayan sa kalagitnaan ng yugto ng Yellow Realm. At ilang Mero washing liquid na ang kanyang naabsorb. Ang kasulatan ng Emperor ni Emperor Ming ay maaaring magbukas ng 36 na meridian. Sa nakaraang buhay, siya ay hindi na magagapi sa 33 lamang, kahit na ang pinakamalakas na tao sa mundong ito, si Qi Yao, ay mayroon lamang 31 meridian. At biglang lumiwanag ang hawak nito. Upang magtagumpay sa advanced na yugto ng Yellow Realm, kailangan itong magbukas ng kahit 3 pang meridian. At isang malakas na pagsabog na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Hingal na hingal naman ang ating bida. Matapos nitong mag-breakthrough, tumingin naman ito sa kanyang kamay. Nagtagumpay siya ngayon, kailangan niyang punan ng tunay na chi sa kanyang chi pool para maabot ang advanced stage ng Yellow Realm. Kailangan daw nitong uminom ng energy pills ngayon para mabilis na mapunan muli ang kanyang tunay na chi pool. At agad siyang kumuha ng isang energy pill. At kanyang kinain ito, at agad siyang nag-cultivate para i-absorb nito ang makapal na enerhiya. 3 meridian lang ang binuksan nito, kaya 70% ng pill spirit ang nawala dahil hindi niya ma-absorb lahat. Buti na lang may pera siya, basta mabilis niyang mapabilis ang cultivation nito, mas sulit ang paggastos ng mas maraming silver coins. Hindi sapat na kailangan niyang maligo sa refining powder upang palakasin ang kalusugan ng kanyang katawan, o kung hindi niya magagamit ang tunay na chi sa ganap na lawak nito. At naa-absorb nito ang dilaw na enerhiya sa kanyang noo. Pagkalipas ng ilang oras, ay nagbabad sa tubig ang ating bida, at makikita naman natin nagbabalat ang kanyang katawan. Ang epekto ng refining powder na ito ay napakatindi. Ang sakit na ng kanyang nararanasan ay parang nabagong-bago ang kanyang katawan. Ngunit ang mga taong kayang magtiis ng kahirapan ang makakaangat sa iba. At kumain ulit ito ng isa pang energy pill. Ang panloob na espasyo ng oras at espasyo spinel ay nagbigay sa kanya ng 3 beses na mas maraming oras upang magsanay, yun lang ang advantage niya. Sa loob lamang ng 10 araw, na isang buong buwan sa panloob na espasyo, nalagpasan niya na ang kalagitnaan ng yugto ng Yellow Realm at napunan ng pataas ng tunay na chi pool. Ito ay isang ganap na himala. At ilang sandali pa ay tumayo na ang ating bida sa kanyang pagbabad. Agad naman itong nagtungo sa salamin. Tulad ng kanyang inaasahan, isang medicinal, at mabisa ang kanyang paligo, kitang-kita din ang epekto ng refining powder. Ngumiti naman ito habang nakatingin sa aking mga viewers na walang jowa. At ngayong gabi, makakapaghanda na ito sa pag-breakthrough sa advanced stage ng Yellow Realm. Subalit napukaw naman ang kanyang atensyon sa kanyang likuran dahil may kumakatok sa pinto. Nagsaad naman ang kumakatok. Ika-9 na prinsipe, nagawa na daw nito ang kanyang iniutos sa kanya. Agad naman na binuksan ng ating bida ang pinto at bumungad sa kanya si Yun-er. Habang sinasabi nito, ayon sa kanyang mga tagubilin, na-reclaim nito ang lahat ng alahas ng kanyang ina. Ngumiti naman ang ating bida. Kung sakaling ibenta muli ng kanyang ina ang kanyang mga gamit, at patago lamang na kanilang tutubusin ang mga ito. Ngunit sumagot naman si Yun-er. Sinabihan niya ang ating bida, kung sasabihin nila sa kanyang ina ang totoo, matutuwa siyang malaman na isa na siya sa tunay na mandirigma. Sumagot naman si Chen-er na hindi sa ngayon, gusto daw niyang sorpresahin ang kanyang ina sa year assessment. Bukod doon, sa palagay niya hindi pa sapat ngayon ang kanyang lakas, kailangan niyang maging mas malakas, at sinabihan niya si Yun-er na maaari na siyang umalis at huwag hayaang may mang-istorbo sa kanya sa gabing ito. Sumagot naman si Yun-er at babantayan daw nito ang pinto ngayong gabi, kung may manggahas mang-istorbo kay Chen-er. Itataya daw nito ang kanyang buhay para pigilan sila, alam niyang magtatagumpay ang ating bida. Agad naman na nag-cultivate ang ating bida, at ininom nito ang ilang Mero washing liquid at inaabsorb nito ang makapal na enerhiya. Ang pagbubukas ng ika-4 at ika-5 meridian ay naging matagumpay, ngunit mayroon pa ring isang bahagi na natitira mula sa pagbubukas ng ika-6 na bahagi. Inilabas nito ang isang energy pill.
Hindi naman siya kinakabahan bagkus nagdalawang isip ito kung ano ang mangyayari sa kanya kapag kinain pa nito ang isang energy pill, hindi daw nito malalaman kung ano ang mangyayari maliban kung susubukan niya ito. Ilang sandali lang at tuluyan na niya itong kinain. At sa kanyang ginawa ay sumabog ang makapal na enerhiya sa kanyang silid. Agad naman niya itong inaabsorb sa kanyang sacred mark. At ilang sandali pa sa kanyang pag-absorb ng enerhiya ay matagumpay nitong naabot ang advanced na yugto ng Yellow Realm. Kuminang ang katawan ng ating bida matapos magtagumpay ito sa kanyang pag-breakthrough. At sa pagbukas nito ng pintuan ay bumungad sa kanya si Sister Yun. Habang nagbabante ito sa labas, nagulat naman ito matapos nakitang matagumpay ang ating bida sa kanyang pag-breakthrough. Lumabas naman si Chenner, lumapit ito sa malaking bato. At naging seryoso ang kanyang mukha habang nakatingin ito sa malaking bato. Agad naman itong sumugod, at ginamit nito ang kanyang natutunang teknik na Dragon and Elephant Trudge na Palm, the second movement Dragon in the Sky, at tumama ito sa malaking bato at isang malakas na pagsabog ang naganap. Sa makapal na usok at habang nahuhulog ang mga tipak ng bato, ngumiti naman si Chenner at napatingin ito sa kanyang kamao. Ngunit habang pinagmamasdan siya ni Yun-er ay hindi ito makapaniwala na sa isang atake lang ng ating bida ay nawasak ang malaking bato gamit lang ang isang galaw. Ngumiti naman habang naluluha si Sister Yun, at sinabihan niya si Chenner na nagawa niya ito, at mas genius pa daw siya kaysa sa ikapitong prinsipe. Kinabukasan, nagtungo naman ang ating bida sa Qingshan Pavilion. Ito ay nireranggo sa nangungunang tatlo sa lahat ng mga tindahan sa pill market. Titingnan daw niya muna ito. Subalit biglang sumulpot naman ang matanda sa kanyang likuran at sinabihan niya ang ating bida. Siya ba ay naghahanap upang bumili ng ilang mga energy pills? Ngunit nabigla naman ang ating bida dahil hindi nito naramdaman ang presensya ng matanda. Sambit pa nito sa kanyang isipan. Ang matandang ito ay isang master ng martial arts dahil hindi naramdaman na bigla na lang nakalapit sa kanya ito. Agad naman na nagpakilala ang matandang ito na siya si Mu Hanlan, isang tindero ng tindahang ito. Sumagot naman ang ating bida, at malumanay siyang nagsalita at sinabi nito sa matanda. Kung siya ba talaga ang tindero dito, agad naman siyang nagpakilala, ang kanyang pangalan ay Zhang, gusto daw nitong bumili ng 50 energy pills, kasama ang 30 refining powder, may sapat bang stock sa kanyang Qingshan Pavilion. Subalit nagulantang naman ang matanda dahil sa dami ng order ng ating bida. Wika pa nito sa kanyang isipan. Isang mahusay na pamilya lang ang bibili ng napakaraming mapagkukunan ng pagsasanay ng sabay-sabay, bihirang makakita ng isang mandirigma na bumili ng napakaraming pills. Sinabihan niya ang ating bida, kung pupunta siya sa iba pang mga store, maaaring hindi siya makakuha ng napakaraming mga pills, ngunit ang kanilang pavilion ng Qingshan ay nagkataon na mayroong sapat na mga energy pills at refining powder, upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Sa pagpasok nila sa loob ng store, ay agad naman nitong inilabas ang order ng ating bida. Nagsalita naman ang matanda. Sinabihan niya si Zhang ang total ng kanyang babayaran ay umaabot sa 80,000 silver coins. Dagdag pa ng matanda, gayunpaman dahil ito ay napakalaking order, ay bibigyan siya ng diskwento. Kailangan na lang daw nito magbayad lamang ng 72,000 silver coins. Ngumiti naman ang ating bida. At sinabihan niya ang matanda na, napakahusay nitong negosyante, bibili siya ng mga pills sa kanyang tindahan magmula ngayon. Natuwa naman ang matanda, at sinabihan pa niya si Chenner, baka may iba pa siyang gustong bilhin. Ngumiti naman si Chenner at sinabi na lang nito na wala na sa kanyang store ang kanyang gustong bilhin. Ngunit wika ng matanda na may alam ito kung saan may mga magandang klase ng weapon na talagang magugustuhan niya ito. Agad naman sinabi ng ating bida kung saan daw niya ito makikita kung saan ang daan patungo sa weapon market. Agad naman na sumagot ang matanda. Mayroon silang sangay sa palengke ng armas, hayaan mo akong hilingin sa isang kapwa na ituro sa iyo ang daan, at tinawag nito ang isang lalaking mataba na ang pangalan ay Hanzi, na ipakita sa ating bida ang daan patungo sa merkado ng armas at sabihin sa babaeng punong abala na magbigay ng diskwento sa aming natatanging bisita. Subalit pinagpawisan naman si Hanzi matapos marinig ang babaeng punong abala, agad naman na tumanggi ito, na ayaw nitong bumisita sa babaeng punong abala na maaaring manligaw sa kaluluwa ng isang lalaki, siya daw ay mapupunta sa kanyang kamatayan kapag nakita niya ito. Subalit sinigawan naman siya ng matanda.
At sinabihan pa siya, na parang hindi siya lalaki, siya daw ay isang bata pa lang, at kung ano ang kanyang kinakatakot kung hindi daw ito pumunta, wala daw siyang makukuhang energy pill ngayong buwan. Wala na nga nagawa pa si Hanzi, at tinawag na nito ang ating bida at ituturo na niya ang daan at ihahatid siya nito sa hostess. Agad naman nagpasalamat si Chen kay Mu Hanlan, at ito'y nagpaalam. Ngumiti naman ang matanda at inaasahan daw nila ang kanyang susunod na pagbisita. At ilang sandali lamang at makikita naman natin ang dalawa na naglalakad sa labas. At sinabihan ni Chen si Hanzi, na ang sinabi nito kanina na ang babaeng punong abala ay nakakaakit ng kaluluwa ng isang lalaki, dagdag pa nito kung siya ba daw ay napakaganda. Agad naman na sumagot si Hanzi. Ang babaeng punong abala ay isang mahusay na kagandahan, siya ay napaka-sexy at kaakit-akit. Isang tingin lamang mula sa kanya ay makakapagpabilis ng tibok ng puso ng isang lalaki, at siya ay nakapag-asawa na ng 7 beses. At sarkastiko pa nitong sinabi, na namatay lahat ng kanyang asawa sa unang gabi pa lang nila, sa kanya naman na ang mga negosyo nila pagkatapos, kahit ang amo biya ay isa lang sa mga empleyado niya. Nabigla naman ang ating bida matapos marinig nito ang tinura ni Hanzi sa kanya sa unang gabi pa lang nila ay talagang nakakatakot ito. Kayo mga idol kung gusto nyo bang subukan ito. At ilang sandali lamang ay tuluyan na nga silang nakarating sa weapon market. Agad naman silang lumapit sa gwardiya kung pwede silang pumasok sa loob. Agad naman na nagsalita ang gwardiya. Mangyaring maghinti sila, dahil ipinadala na nito ang isang tao upang ipasa ang mensahe sa hostess. Nalipat naman tayo ng eksena. Nagsaad naman ang babae sa hostess na ipinapakilala ni Mu Hanlan ang isang customer kung elder ba siya ng sekta, o leader ng pamilya, sa loob ng silid at may mga kurtina at makikita naman natin ang nakapulang damit na babae na talagang napakaganda nito at sexy na may naglalakihang mga kahon. Ang babaeng ito ay ang hostess ng Qingshan Pavilion, Qinya. Subalit sinabihan niya ang babae sa labas na kalimutan na daw nito, siya daw ay medyo pagod ngayon. Ngunit sumagot naman ang babae na may kargado din ang kanyang hinaharap na hindi pwede, dahil ang kanilang customer ay isang bata na may edad 16 hanggang 17. Biglang nabuhayan ng loob ang hostess na ito, matapos marinig ang tinura ng babae. Dagdag pa nito, mukhang kawili-wili iyon, hindi daw siya napagod bigla ngayon, ay guide daw niya ito sa VIP room. Sa pagpasok nila sa loob habang may hawak na baso ang ating bida. Ngunit si Hanzi naman ay halos maihi na lang ito sa kanyang kinakatayuan. Habang naglalakad ang hostess at wika nito, ito ay dapat ang kanyang Qingshan Pavilion makilala ang kanyang bisita na si Mr. Zhang. Ilang sandali pa ay tuluyan nang nagpakita ito at kasama nito ang dalawang babae, at ipinakita pa nito ang kanyang kaseksihan, at naglalakihan pa nitong mga kahon, sa ating bida. Nabighani naman si Chen sa hostess, at napaisip naman ito. Ba talagang nakaakit-akit ang babae ito, nagpasalamat sa may kapal naman ito dahil malakas ang kanyang espiritual na kapangyarihan, kaya't hindi siya maakit, sumagot naman ang ating bida na isang espada na may magandang klase, isang espada ng Jinyan Martial Arms, kung meron daw siya nito. Subalit napaisip naman ng hostess, na nagpapaliwanag kung bakit gusto ni Mu Hanlan na makilala ko siya ng personal, siya ay pambihira. Ang espiritual na kapangyarihan ng ibang lalaki ay hindi maihahambing sa kanya. Sinabihan naman niya ang ating bida. Dahil nalaman nito ang respetadong panauhin dito, ako mismo ang magpapakita sa iyo sa bodega. At agad naman sila nagtungo sa warehouse. Ngunit tinakpan naman ni Hanzi ang kanyang mata habang sinasabi nito, na hindi pa nagkaroon ng isang lalaki na nag-walk out sa isang piraso pagkatapos na mag-isa sa bodega kasama ang babaeng punong abala. Malamang daw tapos na para sa ating bida. Ang mga karaniwang sandata ay ginamit sa mga ordinaryong tao, ang tunay na martial arms ay ang mga sandata para sa mga warrior. Isang mandirigma lamang ang makapaglalabas ng tunay na kapangyarihan ng isang tunay na martial arm. Ang tunay na martial arms maaaring hatiin sa 9 na antas batay sa kanilang mga materyales at mga numero ng inscription. Ang unang antas na tunay na genuine martial arms ang pinakamababa. Ang ika-9 na antas ng Jinyan Martial Arms ang pinakamataas. Agad naman na nagsalita ang hostess, at sinabihan niya ang ating bida, na maaari siyang pumili ng anumang espada mula rito, kung may makita at magustuhan siya at agad nitong ipaalam ito sa kanya, at nagpasalamat naman si Chen sa kanya.
Subalit biglang napalingon si Chen at napukaw ang kanyang atensyon sa sirang espada, agad naman itong nilapitan para ito ay kanyang tignan, at agad nitong kinuha ang espada habang kanyang sinusuri ito. Subalit sinabihan naman siya ng hostess, na ang kanyang mata ay napakatalas, iyon ay isang espada na may 1,000 taon ng kasaysayan, ito ay masalimuot ngunit hindi kapani-pani walang matalim, ang material ay pambihira din, walang makapagsasabi kung saan ito gawa. Ito ay hindi bababa sa isang ikapitong antas ng tunay na martial arm kung hindi ito nabali. Sa kasamaang palad, ang espada at inscription sa loob ay nasira. Kung ikaw ay interesado, maaari ko itong ibigay sa iyo at ang unang antas ng presyo ng tunay na martial arms. Subalit sinabi ng ating bida kung magkano ang espadang ito, sumagot naman ang hostess na nagkakahalaga ito ng 1,000 silver coins. Kukunin daw niya ito ang espadang iniregalo sa kanya ni Chiao 800 taon na ang nakalilipas. Kapag namatay ang mandirigma, namatay ang espada kasama niya. Ngayon, mula nang ako'y muling isilang, oras na upang ang espada ay muling ipanganak pati na rin sa kailaliman, hahayaan niyang bumalik ang iyong ningning sa panahong ito. Subalit naiinis naman ang hostess. Ang isang sirang espada na mas kaakit-akit kaysa daw sa kanya. Agad naman itong yamakap sa likuran ng ating bida at sambit pa nito. Kung itong sirang espada lang ba ang kanyang bibilhin? Subalit nabigla naman si Chen at ito'y nanginig dahil naramdaman nito ang malaking kahon ng hostess, na dumikit sa kanyang likuran. Nilapit nito ang kanyang mukha kay Chen at sinabihan siya kung wala na talaga siyang ibang gusto. Subalit nakaramdam ng takot sa katawan ng ating bida at bigla na lang ito kumari pa ng takbo, at natataranta nitong intinuro ang espada at sinabi sa hostess kung anong level. Ang genuine martial arms na ito, agad naman na ipinaliwanag ng hostess, kung anong klase ang sandatang ito. Iyon ang ika-4 na antas na tunay na martial arm na tinatawag na Flash Shining Sword. Mayroong 14 na inscription dito, 4 na inscription ng kapangyarihan, 4 na inscription ng ice, 4 na inscription ng kuryente at 2 inscription ng liwanag. Sa madaling salita, mayroon itong 3 espesyal na katangian, serye ng yellow na serye ng kuryente, at serye ng ilaw, para sa presyong 30,000 silver coins. Agad naman na kinuha ng ating bida ang espada at kanyang bibilhindo ito, at sabay kumari pa ito ng takbo, batwika pa nito sa kanyang isipan. Hindi na niya kayang mag-isa kasama ang babaeng ito, dahil delikado daw kahit para sa kanya, subalit nabigla na lang ang hostess sa mga pinaggagawa ni Chen. Ngunit naging seryoso naman ang mukha ng hostess at sinabihan niya ang ating bida. Napakabilis daw na paglayas nito, ngunit, hindi na ganoon kadaling tumakas muli sa kanya, at magiging kawili-wili na mula ngayon ang ating bida sa kanya dahil ito ay sabik sa katawan ng isang lalaki na magpapaligaya sa kanya. Subalit nalipat tayo ng eksena, habang nilalagyan ng mainit na kape ang tasa. At sinabihan niya ang ika-8 prinsipe na ito ay mag-enjoy. Wika naman ng ika-8 prinsipe sa dalaga, na umalis ang kanyang ina kasama ang master ng Red Cloud Sect. Sinabi niya sa kanya na ito ang unang pagkakataon mo sa Yanwu City. Ngumiti naman ito, at kailangan siyang alagaan. Ang Qingshan Pavilion ay isa sa pinakamalaking tindahan sa martial market. Kung mahilig ka sa anumang armas, ipaalam sa akin. Nagpasalamat naman ang magandang babae na may naglalakihang mga kahon at sinabihan niya ang ika-8 prinsipe. Gayunpaman, ang pangunahing layunin ng kanyang oras sa lungsod ng Yanwu ay upang makilala ang ilang mga henyo, lalo na ang nangungunang henyo ang ika-7 prinsipe. Ngunit agad naman sinabi ng ika-8 prinsipe na sa kasamaang palad ang kanyang ika-7 kapatid na prinsipe ay wala sa kasalukuyan sa Yanwu City, malamang na hindi rin siya sasali sa year-end assessment, ngunit baka bumalik siya. Kung gusto mong manood, makakakuha ako ng tiket. Ngumiti naman ito at nagpasalamat sa kanya, subalit hindi nila inaasahan na biglang dumating ang ating bida sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap. Dahil dito naantala ang kanilang pag-uusap, ngunit sinabihan siya ng ika-8 nitong kapatid. Pang-9 niyang kapatid, ano ang ginagawa niya dito? Hindi ito lugar na dapat niyang puntahan. Kung may pera ba ang ating bida na pambili ng mga sandata? Napaisip naman ito, huwag mong sabihin sa akin na ang basurang ito ay ang Qingshan Pavilion hostess pet na ngayon. At dagdag pa nito at galit nitong sinabihan si Chen na huwag itong pumunta dito at ipahiya ang pamilya, o babuliin niya ang paa nito para sa kanyang ama. Sa mapupulang labi na ito,
Tinawag nitong kamahalan ng ikawalong prinsipe. Ito ay Qingshan Pavilion. Ito ay hindi isang angkop na lugar upang isang labanan. At inis pa nitong sinabi, ang ikasyam na prinsipe ang kanyang natatanging panauhin kaya kailangan niyang manghimasok at pigilan kung hahamunin niya ito dito. Subalit nang gagalaiti naman ang kanyang hangal na kapatid at sinabihan pa nito na si Chen ay isang nakakahiya sa kanilang royal family. Ngunit habang nakatingin naman ang magandang babae sa ating bida, at napaisip naman ito. Bilang anak ng prinsipe ng komandante ng Yanwo, ang ikapitong prinsipe ay isang nangungunang henyo, habang ang ikasyam na prinsipe ay manliligaw ng isang babae kung ano ang kaibahan nilang dalawa. Ngunit naiilang naman si Chen matapos tignan siya ng dalawa ng kakaiba. Agad naman itong tumalikod at umalis habang dala nito ang dalawang espada. Pahabol naman na sinabi ng hostess sa ating bida, mahal kong kamahalan na ikasyam na prinsipe, ngumiti naman ito at sarkastiko pa nitong sinabi na kung babalik pa siya rito, pakikitunguhan siya ng mabuti, kung gusto pa daw nitong iba pang mapagkukunan ng pagsasanay, pumunta lang at sabihin sa kanya. Nalipat naman tayo ng eksena kung saan makikita natin ang ating bida ay tuluyan nang nakauva sa kanilang tahanan. Habang pinagmamasdan nito ang kanyang nabiling espada, nagsaad ito sa kanyang isipan, na nagbago ang mundo at mga tao habang hawak nito ang parehong espada na ginawa niya 800 taon na ang nakalilipas, ang dating matalim na kalaliman na ancient sword ay nasira na. Kung gusto nitong i-connect muli ang inscription ito at mabawi ang kanyang buong kapangyarihan, kakailanganin nitong magpatala ng mga tagapagpino ng armas na hindi bababa sa ikalimang ranggo, ngunit walang mga tagapagpino ng armas na nasa ikalimang ranggo sa komandante ng Yanwo. At agad nitong ibinalik ang espada sa kanyang hawak na crystal. Kahit na ngayon ay naging isang piraso ng walang kwentang metal, itatago niya pa rin ito. Ito ay magpapaalala sa kanya na makikita nito lamang ang paghihiganti kay Chiao kung siya ay maging mas malakas. Ngayon, susubukan nito ang bagong espada na kanyang binili sa Qingshan Pavilion Market. Agad naman nitong inilabas ang bagong espada at agad nitong inactivate ang unang inscription dito. Subalit makikita naman natin si Chen na ito ay nahihirapan sa pag-control ng katana. Pagkatapos ay activate ang unang inscription ng Power Series, ang Flash Shining Sword na ito ay halos 100 pounds na mas mabigat. Subalit hindi naman nagpatinag ang ating bida. At kanyang sinubukan pa itong hinawi ang katana. Ang espadang ito ay masyadong mabigat, hindi niya malayang makontrol kung maa-activate nito ang lahat ng 4 na inscription ng serye ng kapangyarihan at makabisado ang mga ito, isipin lamang ang kapangyarihan. Ang kanyang kasalukuyang tunay na imbakan ng Qi ay hindi sapat upang maisaaktibo ang pangalawang inscription ng serye ng kapangyarihan, hayaan siya nitong subukang i-activate ang isang inscription ng isa pang katangian. At pagod na pagod ang ating bida. At agad nitong inactivate ang Inscription of I-Series, Inscription of Electricity Activate, Inscription of Light Series Activate. At kanyang panangatake ito sa malaking bato at nahati ito sa dalawa. Ngumiti naman ang ating bida, wika pa nito. Ngunit sulit ang paggastos niya dito. Kahit umabot sa 30,000 silver coins, kailangan niyang bilisan at mabilis na i-activate ang lahat ng 14 na inscription. Sa ganoong paraan, magagamit nito ang buong kapangyarihan nitong pang-4 na antas ng Jinyan Martial Arm.